Ann Vega's point of view. Sa isang madilim at maingay na bar, habang pinapailaw ng mga disco lights ang buong paligid, nakatayo ako sa dance floor. Wala na akong pakialam sa mundo. Lasing na lasing ako. 5 taon na rin mula nang maghiwalay kami ni Lucas. Pero bakit parang bigla na lang siyang bumalik sa utak ko ngayon? Ang labo ko naman. Ann, tama na. Ang dami mo nang nainom mo. Sigaw ni Joy sabay agaw ng baso ko. Hoy bestie, relax ka lang. Kaya ko pa to. Sagot ko habang tumatawa pero halos matumba ako habang nakahawak sa bar counter. Kaya mo pa ha? Kanina pa ngang hindi mo mahanap ang phone mo, nasa kamay mo pala. Sigaw niya, kunot ang noo. Kasi naman, parang ang lungkot ng buhay ko. Sabi ko, nakatingin sa baso ko. Tapos napangiti ako nang bigla kong makita ang bartender. Ang tangos ng ilong, ang ganda ng mata. Grabe, mukhang artista. Gusto mo pa ba, miss? Tanong niya. Medyo natatawa na rin. Oo, kuya. Pero gusto ko ikaw ang shot ko. Sagot ko sabay hagalpak ng tawa. Sira ulo ka talaga oh. Singit ni Joy. Hinila ko pa upo. Kuya, wag mo na siyang bigyan ha. Nakakarami na siya. Bigla akong nakaramdam na may humawak sa braso ko mula sa likod. Lumingon ako at halos hindi ako makapagsalita. Ann? Putik, bakit naman boses ni Lucas? Parang tumigil ang oras. 5 taon na to pero bakit parang walang nagbago? Same sharp jawline, same intense na tingin. At grabe, naka-leather jacket pa talaga siya. Parang sinadya niyang magmukhang bida ng action movie. At masarap pa rin siyang pagmasdan, syempre. Lucas? Tanong ko. Lasing na lasing pa rin pero biglang natauhan. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Kunot ang noo. Malamang nagiinom. Hindi ka kasi mawala sa isipan ko. Nagpapakasaya. Sagot ko agad. Pero naramdaman kong umiikot na naman ang ulo ko. Halika na, umuwi ka na. Sabi niya. Hinila ko palapit. Hoy, wala kang karapatang diktahan ako ah. Break na tayo 5 years ago. Sigaw ko. Medyo pakawala ang boses ko. Natawa siya ng mahina, pero hinila pa rin niya ako. Hindi ako nagdidikta, pero ayoko lang na makita kang tinitignan ng mga lalaki rito. Nagseselos ba siya? Imposible, break na kami. Uy, ano naman ngayon sa'yo kung tignan nila ako? Sabat ko, sabay kuha sa baso ko. Pero natumba na ako ng tuluyan. Mabuti na lang nasalo niya ako. Ang bango niya pa rin. Ano ba yan? Parang namiss ko siyang halikan. Ang bigat mo, Ann. Bulong niya pero narinig ko pa rin. Ikaw kasi! Sigaw ko bago tuluyang mawala ng malay. Pagmulat ng mata ko, parang binagsakan ako ng mundo. Ang sakit ng ulo ko. Para akong sinagasaan ng truck. Ungol ko habang hinawakan ang noo ko. Pero tumigil ako nang mapansin kong may braso sa ibabaw ng tiyan ko. Shucks! Bulong ko. Paglingon ko, bumungad ang mukha ni Lucas. Nakangiti siya habang nakahiga sa tabi ko. Walang damit pang itaas. Kingin na! Agang-aga namang gumagandang araw ko. Ang hot! Good morning! Bati niya. Parang ang fresh-fresh niya habang ako mukhang zombie. Guwapo niya pa rin ha? In fairness, mas naging guwapo siya. Anong ginagawa mo rito? At bakit nandito ako? Sigaw ko, halos mamatay sa kaba. Relax ka lang, sabi niya sabay upo. Hinila mo ako kagabi. Sabi mo, samahan mo naman ako, baka magmukha akong kawawa. Ginaya pa niya ang boses ko na lasing. What? Hindi ko sinabi yun ha? Sagot ko, ramdam ang namumulang pisngi ko. Storymaker naman ng lalaking to. Sinabi mo yun, promise. Pero don't worry, walang nangyari. Wala kang ginawa.
kung hindi maghilik buong gabi. Kahit na gusto kong kainin ang cookies mo. Sabi niya, may pilyong ngiti. Oh my goodness! Anong cookies ang pinagsasasabi mo dyan? Bulong ko, napayakap sa kumot. Lucas, anong ginagawa mo ulit sa buhay ko? Tumingin siya sa akin ng seryoso, pero ngumisi rin sa huli. Ewan ko, baka tayo talaga kaya pinagtagpo ulit tayo. Natahimik ako. Ayoko mang aminin pero may point siya. Pero no, Ann. 5 taon na kayong wala. Move on ka na, girl. Baka nakakalimutan mo, Lucas. Tapos na tayo at 5 taon na yun. Hindi ko na kailangan ng presence mo sa buhay ko. Sabi ko, kunwari ang tapang-tapang ko pero sa loob-loob. Gusto kong magtago sa kumot habang hinahanap ang dignity kong naglaho kagabi. Ngumiti siya ng nakakaloko. Oh? Hindi yun ang sinabi mo kagabi habang buhat kita palabas ng bar. Ang clingy mo kaya. Sabi mo, Lucas, ikaw na lang ulit please. Ha? Hindi ko sinabi yun ah. Halos tumili ako. Ramdam ang pag-iinit ng mukha ko. Sinabi mo, gusto mo pa nga akong yakapin habang papasok tayo sa kwarto eh. Dagdag niya, sabay lingon sa paligid. By the way, nice room. Namiss ko to. Namiss mo? Umupo ako bigla. Nakalimutan na ang sakit ng ulo. Hoy, Lucas! Huwag mong gawing big deal to ha. Hindi ibig sabihin na nasa kwarto kita ulit eh. It means something. Putol niya. Biglang naging seryoso. Hindi ko alam kung dahil lang lasing ka pero alam mo Ann, parang wala namang nagbago sa atin. I mean, ikaw pa rin. Ako pa rin. Natigilan ako. Biglang bumagal ang oras. Tapos, ramdam ko ang kabog ng dibdib ko. Lucas, hindi na tayo pwede. Pwede. Sagot niya. Parang ang dali-dali lang. Ang kapal na mukha mo. Pwede, sabi mo. Lucas, hindi na tayo mga bata. Tapos na ang chapter na yun. Sagot ko. Pilit na nilalabanan ng nakakapanghina niyang tingin. Eh bakit kagabi parang gusto mo pang isulat ulit yung chapter na yun? May halong biro sa tono niya pero seryoso ang tingin niya. Lucas, lasing lang ako kagabi. Hindi yun counted. Tsaka nung chapter, tama ka na nga riyan. Sagot ko, halos maiyak na ako sa kahihiyan. I swear, wala akong mga pinagsasabi kagabi. At ano na naman ang excuse mo ngayon? Tanong niya. Lumapit pa sa gilid ng kama. Halos magkadikit na ang mukha namin. Natulala ako. Nakakalaglag naman ng panty ang kagwapuhan niya. Ano nga bang excuse ko? Lucas, hindi to tama. Sabi ko pero naramdaman kong nanginginig ang boses ko. Pero hindi mo rin masabi na mali. Bulong niya. At halos marinig ko na lang ang kabog ng puso ko habang tinititigan niya ako. Tumingin ako sa kanya. Ilang segundo, ilang minuto, hanggang sa bumuntong hininga ako at umatras. Umalis ka na, Lucas. Hindi ko kayang bumalik ulit sa buhay mo. Tumayo siya pero hindi siya lumapit sa pinto. Kung ganun, Ann, hindi mo ko kailangang paalisin. Babalik ako kung kailan mo naisipang bumalik ulit. At sana, sa pagkakataong yun, hindi na natin iiwan ang isa't isa. Umalis na siya. Naiwan akong nakatulala. Hawak ang kumot habang nararamdaman ang bigat ng sinabi niya. Gusto kong matawa. Gusto kong umiyak. Pero isa lang ang sigurado. Hindi pa talaga siya nawawala sa puso ko. Masaya ang relasyon namin ni Lucas nung kami pang dalawa. Pero dahil nga may mga sarili kaming pangarap, yun ang naging dahilan kung bakit kami nagkahiwalay na dalawa. Pakiramdam kasi namin noon, hindi namin kaya kapag malalayo kami sa isa't isa. Kaya ang ginawa namin ay ang maghiwalay. Maayos naman ang hiwalayan namin. Masakit lang talaga dahil parehas naming hindi na ipaglaban. Lucas Santos point of view. Habang naglalakad ako palabas ng building niya, ramdam kong bigat sa dibdib ko. Nakangiti ako kanina para lang hindi halatang durog ako sa loob. Pero ngayon, wala na akong ibang pwedeng lokohin kung hindi ang sarili ko.
5 taon na kaming hiwalay ni Ann. 5 taon, Lucas. Pero bakit parang kahapon lang nang makita ko siyang umiiyak ng huli naming pag-uusap? Napahinto ako sa harap ng kotse ko. Sumandal ako sa pinto at napabuntong hininga. Ano ba tong ginagawa mo? Tanong ko sa sarili ko. Pinilit kong kalimutan siya noon. Ginawa kong lahat. Nagtrabaho ng doble, nag-travel, nakipag-date sa iba. Pero sa dulo bumabalik pa rin ako sa parehong tanong. Nasaan na kaya si Ann? Kamusta na kaya siya? Naaalala niya pa kaya ako? At heto na nga, nakita ko siya ulit kagabi. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko nang makita ko siyang lasing na lasing. Nagkakalat sa bar. Ang unang pumasok sa utak ko, huwag mong hayaang masaktan siya ulit. Pero pag uwi namin sa kwarto niya, ibang klaseng torture. Nakita ko siya ulit sa pinaka-vulnerable niyang estado. Lasing, yes. Pero siya pa rin yung Ann na nakilala ko. Stubborn, sarcastic, pero hindi maitatanggi ang lambot ng puso niya. At ngayon, hindi siya mawala sa isip ko. Sabi niya kanina, hindi na tayo pwede. Pero ramdam ko, hindi pa siya tapos sa akin. Nakikita ko sa mga mata niya. Ayaw lang niyang aminin eh. O baka natatakot siyang masaktan ulit. Pero paano kung parehas kami nasasaktan dahil hindi namin binibigyan ng chance ulit to? Pinisil ko ang tungki ng ilong ko. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ang hirap ng sitwasyon namin eh. Pero mas mahirap yung iniisip kong wala na talaga kaming pag-asa. Pero hindi pwede. Hindi ako papayag na hindi maging kami ulit. Mahal ko pa rin siya at nararamdaman kong mahal niya pa rin ako. Napangisi ako. Tama. Kakainin ko ang cookies niya. Nasa coffee shop na ako ngayon, nakaupo sa sulok at kunwaring nagtatrabaho. Pero ang totoo may ginagawa akong bagay. Binuksan ko ang Instagram ko, hinanap ko ang pangalan niya, Ann Rivera, private account. Kingin na naman oh, pero nakita ko ang profile picture niya. Nakangiti siya habang may hawak na kape. Parehong-pareho ng ngiting sinasabi niyang, hindi na kita kailangan, pero halata mong kabaliktaran. Nasa coffee shop pa rin ako, nakatitig sa kape ko na halos hindi ko man lang ginagalaw. Ilang beses kong naisipang tawagan si Ann, pero alam kong hindi ko dapat gawin. Nakakahiya eh, ano bang sasabihin ko? Hoy Lucas! Sabay hampas ni Jerome sa balikat ko habang naupo siya sa harapan ko. Mukha kang tanga pre, ano na naman bang iniisip mo? Napabuntong hininga ako at sumandal sa upuan. Si Ann, at yung cookies niya. I mean siya. Agad siyang napangiwi. The heck, pre? Ann na naman? 5 taon na. Di ka pa rin tapos sa inyong dalawa? Akala ko ba nakamove on ka na? Hindi pa kaya. Siya pa rin. Eh kasi, nakita ko siya kagabi. Sagot ko sabay hawak sa ulo ko. Ha? Napalakas ang boses niya. Kaya't ilang tao sa coffee shop ang napatingin sa amin. Teka. Paano nangyari yun? Asan? Anong ginawa mo? Sa bar. Sabi ko. Iniwasang tignan siya. Lasing siya. Parang nawawala na sa sarili. Ayoko sanang lumapit pero hindi mo napigilan. Kasi ikaw si Lucas, ang martir. Singit niya sabay irap. Pre, seryoso. Sabi ko. Nung nakita ko siya, parang bumalik lahat eh. Yung sakit. Yung saya, yung lahat. Tapos parang gusto ko siyang halikan at kainin ulit yung cookies. Namula ako sa inisip ko. Manyak na naman yung utak ko. Lintik naman, Lucas. Buntong hininga niya. Walang closure? Ganun ba? Ibang closure ang gusto ko. Pero baka magkabalikan kami kapag nangyari. May closure, oo. Pero yung pakiramdam na parang may kulang, andun pa rin eh. Sinapo kong noo ko. 5 taon na akong nakamove on. Pero bakit nung nakita ko siya ulit parang gusto kong bumalik? O anong ginawa mo pagkatapos? Tanong niya. Mukhang medyo nagkaka-interes na sa kwento. Pinauwi ko siya. Sagot ko. Hinila ko palabas ng bar tapos dinala sa kwarto niya. Nakatulog siya sa kama habang... Wow! Sandali pre! Putol niya.
Taas kamay. Nagstay ka sa kwarto niya? Hindi yun ang iniisip mo. Sagot ko agad. Pinatulog ko lang siya. Walang nangyari. Pero kung hindi lang talaga ako matinot, walang respeto, gagapangin ko siya. Pero ayoko naman kasi lasing nga siya. Good, kasi kung may nangyari baka sa bunutang ka bro. Pero ano, nakapag-usap ba kayo kahit konti? Tumango ako. Oo, pero ang sabi niya, Lucas, hindi na tayo pwede. Gusto kong kontrahin pero alam ko kung bakit niya sinabi yon. O ano nang balak mo ngayon? Tanong niya. Nagseryoso na rin. Yun nga ang problema sagot ko habang nilalaro ang baso ng kape. Hindi ko alam, pero hindi ko siya maalis sa isip ko, Jerome. Alam kong tangang pakinggan pero parang mahal ko pa rin siya. Holy, umiling si Jerome, sabay higop sa kape niya. Lucas, gusto mong sagutin kita ng honest? Go! O edi sige, ang tanga mo. Napatingin ako sa kanya. Hindi alam kung matatawa o maiinis. Sira ulo ka talaga. Pre, seryoso. Dagdag niya. Kung mahal mo pa rin siya, edi gawin mo yung dapat mong gawin. Pero kung pipiliin mo yung pride mo, wag ka nang umasa. Kasi baka sa pagkakataong to, ikaw na rin ang tuluyang mawala sa isip niya. Baka mahal ka pa. Unahan mo na. Baka maunahan ka pa ng iba Ngumisi siya. Talagang iyon ang gagawin ko. Natahimik ako. Nagtama ang mga mata namin. At ramdam kong seryoso na si Jerome. Kung gusto mong bumalik sa buhay niya, Lucas, gawin mo. Pero siguraduhin mong buo ka. Kasi kung hindi, ikaw rin ang mawawasak ulit. Dagdag niya. Hindi ko alam kung anong isasagot. Pero sa totoo lang, tama siya. Pero kaya ko pa bang subukang bumalik sa buhay niya? An Vega's point of view. I swear, kung hindi ko lang kailangan ng trabahong to, Lucas, sinusumpa ko. Hindi kita haharapin ulit. Nasa opisina kami. Isang tahimik at maayos na conference room na puno ng team namin para sa bagong project collaboration. Pero paano ba naman makakapagtrabaho ng maayos kung kaharap mo ay ang taong sumira ng puso mo? 5 taon nang nakakalipas. At ngayon, nag-aasta siyang cool at professional, habang ako, umiinit ang ulo sa bawat tingin niya. Pero parehas naman naming sinira ang puso ng isa't isa Ang bitter ko lang talaga. Darling, okay ka lang ba? Parang ang init ng ulo mo. Tanong ni Lucas habang nakatingin sa akin mula sa kabilang side ng table. May kasamang pilyong ngiti na parabang nag-e-enjoy siya sa pagkainis ko. Okay lang ako, sagot ko. Pilit na hindi pinapakita ang panggagalaiti ng ngipin ko. Focus na lang tayo sa trabaho, Lucas. Tumikhim si Lucas, pero halata mong pilit niyang pinipigil ang tawa. Nakakainis, nakakaasar. Habang nagpipresent si Lucas ng proposal niya, para akong pinapako sa upuan ko. Ang ganda ng pagkakapresent niya, pero sa bawat salitang sinasabi niya, parang may halong yabang. Ang mas nakakainis, magaling talaga siya. Pero hindi ko siya papayagang manalo sa project na ito. Ann, what do you think of the proposal? Tanong ng isang kasamahan namin, sabay tingin sa akin. Bumuntong hininga ko, pilit na pinakakalmang sarili bago magsalita. It's fine, pero may ilang parts na kailangan pang i-refine. Sa tingin ko, kulang sa detalye yung budget breakdown at timeline. Ngumiti si Lucas pero alam kong nakakainis na ngiti yun. Noted, Ann. Pero sa tingin ko naman, kaya nang i-deliver ng team ko ng maayos kahit na ganito ka-basic. Basic? Ulit ko. Kunot ang noo. Lucas, kung gusto mong manalo sa project na ito, dapat flawless. Hindi pwede yung bara-bara lang. Relax, Ann. Hindi naman lahat ng bagay kailangan i-overthink. Sagot niya sabay kindat. Pinipigilan kong sarili ko na batuhin siya ng coffee mug. Buwisi talaga. Lucas Santos point of view. Hindi ko alam kung bakit ang sarap inisin ni Ann. Mula kanina, ramdam ko yung init ng tingin niya sa akin. Alam kong inis na inis siya pero mas lalo tuloy akong ginaganahan. Ann,
Kailangan ba talagang ang daming detalye sa suggestions mo? Tanong ko habang naglalakad kami palabas ng meeting room. Kung gusto mong maging maayos, oo. Sagot niya, ni hindi tumitingin sa akin. Mahal niya pa ako, hindi makatingin eh. Napangiti ako. Kahit kailan hindi siya nagbago. Yung pagiging perfectionist niya, yung pagiging direct sa lahat ng bagay. Pero kahit inis siya sa akin, hindi ko maiwasang humanga sa kanya. Darling, huwag ka nang magalit ha. Huwag ka nang magpaka-stress. Sabi ko, sinusubukang gawing light yung usapan. Lucas, hindi ako galit. Naiirita lang ako. Sagot niya. Biglang tumigil at hinarap ako. Ikaw kasi, ang yabang mo. Tapos parang hindi ka pa seryoso sa trabaho mo. Papanong sa seryoso, darling? Ang ganda mong titigan. Sabi ko sa isip. Tumawa ako ng mahina. Darling, seryoso ko. Ikaw lang yatang hindi naniniwala eh. Stop calling me darling. At paano ba naman kasi? Tingin mo laro lang tong project na ito. Bigla siyang natahimik nang mapansin niyang tinititigan ko siya ng matagal. Para bang lahat ng nararamdaman ko, nakikita niya sa mga mata ko. Darling, sabi ko, mas malumanay. Ikaw lang yung dahilan kung bakit sineseryoso ko ito. Magkasama kami sa project. Kailangan kong magseryoso at magagalit si darling. Natigilan siya. Lucas, huwag mong gawing personal to. Huwag mo nang ibalik ang nakaraan. Too late for that, Anne. Sagot ko. Naglakad paalis habang iniwan siyang nakatayo roon. Hindi alam kung anong sasabihin. Napangiti ako habang nakasandal sa pader sa labas ng opisina ni Anne. Alam kong nainis siya sa sinabi ko. Pero kita ko rin sa mukha niya na hindi niya yun basta-basta mababaliwala. Lucas, ba't ka nakangiti dyan mag-isa? Parang baliw to. Tanong ni Jerome na biglang sumulpot mula sa kabilang koridor. Napailing ako. Wala, naalala ko lang si Anne. Umupo siya sa upuan malapit sa akin. Ayang ka na naman. Hindi ba kayo nagkakaasaran kanina sa meeting? Nagkakaasaran? Oo, pero gusto ko nga yung ganun eh. Ang saya niyang asarin. Sagot ko sabay tawa. Takte, tingin mo ba hindi mo ba siya lalong maiinis? Tanong niya sabay irap. Jerome, yun nga yung point ko. Sagot ko. Kunot noo pero may ngiti. Kapag galit siya, doon ko nakikita kung gaano siya kapassionate. At kung gaano pa rin siya kaganda. Ang ganda niyang asarin. Napailing lang si Jerome. Alam mo pre, gusto kitang sapakin. Pero kung gusto mo talagang bumalik sa buhay niya, baka dapat tigilan mo muna yung pang-aasar mo. Baka isipin niyang niloloko mo lang siya eh. Dapat ipakita mong seryoso ka sa kanya. Napahinto ako. May point siya. Pero paano ko ba maipapakita kay Anne na seryoso ko? Kung literal na ginagalit niya ako para iwasan ang nararamdaman namin pareho. Anne Vega's point of view. Anne, seryoso ka ba? Hindi mo napapansin na parang multo si Lucas? Laging sumusulpot kung nasan ka. Tanong ni Carla habang hinihigop ang iced coffee niya. Kumindat pa siya na parang may alam na hindi ko alam. Napapairap ako. Yun nga ang bagay na ikinaiinis ko eh. Kung hindi talaga kami magkasama sa isang project. Carla, ano bang pinagsasabi mo? Busy lang ako, okay? Kung sakali mang magkita kami, coincidence lang yun. Malaki ang summit na ito. Hindi lang siyang tao rito. At saka magkasama kami sa project. Sagot ko habang nagkukunyaring may inaayos sa laptop ko. Oo na, coincidence. Pero bakit parang palaging ang coincidence na yan ang nagdadala sa kanya sa table mo? Sa elevator na pareho niyong sinasakyan o sa cookies na naiwan mo sa pantry kahapon? Nalaglag ang ballpen ko. Ibang cookies ang iniisip ko. Sira ulo kasing lalaki yun eh. Wait, what? Anong cookies? Agad kong tanong. Oh, hindi mo alam? Ay naku, nakita ko si Lucas kahapon. May dala siyang cookies na pamilyar. Tapos kinain niya habang kausap ang ilang investors. Mga cookies na ikaw lang ang may dala rito, Anne. Yung triple chocolate chip, di ba ikaw lang naman ang may paborito nun? Napahinto ako.
Hindi ako makapaniwala. Kinain ni Lucas ang cookies ko. Ang cookies na galing pa sa paborito kong bakery na pinapadeliver ko sa tuwing stressed ako. Ano siya, walang hiya? Teka nga lang, Carla. Sinisigurado mo ba ito? Baka naman ibang cookies yan, ha? Depensa ko kahit halata sa tono ko na parang nanggagalaiti na. Hoy, Ann. Triple chocolate chip na may pink na packaging. Ilang beses ko nang nakita yan sa office mo. Hindi mo ako maloloko. Saka alam ko na kung bakit niya ginagawa yun. Sabi niya sabay irap at kindat. Bakit? Tanong ko na halos hindi ko na maibuka ang bibig sa inis. Obvious naman, girl. Gusto lang niyang mapansin mo siya. Kaya kahit cookies mo, willing siyang pakialaman. Kung yan hindi pa sweet para sa'yo, ewan ko na lang ha. For sure, mahal ka pa nun. Pwede namang cookies ko na lang ang kainin niya ulit, diba? Ano bang pinagsasasabi ko? Sweet? Sweet ba yung kinain niya yung cookies na para sa akin? Carla, kung gusto niyang magpapansin sa akin, hindi ba pwedeng magdala siya ng sarili niyang cookies? Kainis talaga yung lalaking yun, oo? Reklamo ko habang pilit kong sinisiksik ang laptop ko sa bag. O tapos magdadala siya ng cookies para sa'yo. Baka sabihin mo naman ang cheesy. Alam mo, Ann, mag-decide ka nga. Gusto mo ba siyang makita ulit? O gusto mo siyang suntukin sa harap ng lahat? Both. Sagot ko nang walang kahirap-hirap. Gusto ko lang siyang makita para lang sabihin na hindi niya pwedeng angkinin ang cookies ko. I mean, Carla, cookies ko yun. Hindi ba siya pwedeng bumili ng sarili niya? CEO ako, hindi ako charity, no? Natawa si Carla ng malakas, dahilan para mapalingon ng mga tao sa paligid namin. Ang damot mo sa cookies, pero generous ka sa mga tingin mo sa kanya. Admit it, Ann, may something pa kayo ni Lucas eh. Ibang cookies ko nga ang gusto kong kainin niya. Diyos mio, ano ba yung pinag-iisip ko? Malandi ka, Ann. Something. Carla, ang meron kami ni Lucas ay history. At kung mauulit pa yon, nightmare na yon at hindi fairy tale. Sagot ko pero kahit ako, hindi ako makapaniwala sa sinasabi ko. Bakit nga ba parang mainit ang dugo ko sa cookies? O sige, Ann, pero promise mo lang na sa susunod na makita mo siya. Tanungin mo kung masarap ba yung cookies mo. Baka sabihin niya. Mas masarap siguro kung ikaw ang kasama ko habang kinakain yon. Carla, kung hindi lang kita kaibigan, ibabato ko na tong bag ko sa'yo. Tumatawa lang siya. Pero sa totoo lang, iba ang epekto ng mga sinabi niya. Paano kung tama siya? At paano kung sa susunod na magtagpo kami ni Lucas, hindi na lang cookies ang kunin niya? Sa ilang taon din namin ni Lucas, ay may mga nangyayari na rin sa amin. Siyempre, marurupo kami at mapupusok. Kinakain niya yung cookies ko. Lintik na cookies. Nag-decide ako na kumuha ng coffee sa pantry para lumayo muna sa desk ko. Kailangan kong kumalma at mag-recharge. Pero bukang bibig na lang ng lahat ang pangalan ni Lucas at naiinis ako doon. Pagdating ko sa pantry, ayun na naman siya. Nakaupo sa stool. Nakangiti habang kausap si Jerome. Parang hindi siya stress kahit na ang dami namin kailangang tapusin. Tadhana ka ba? Tanong niya nang makita niya akong pumasok. Napairap ako. Lucas, wag kang magulo. Busy ako. Talaga? Sabi niya sabay tungga ng kape niya. Mukha kang stress, Ann. Gusto mo ng cookies? Namula ko. Pwede bang cookies kong kainin mo, Lucas? Sa isip ko. Tumingin ako sa mesa. Nasa harapan niya ang paborito kong cookies. Chocolate chip. Napangiwi ako. Bakit mo dala yan? Pinadala nila rito para sa meeting. Pero since wala ka pa kanina sa pantry, kinuha ko na lahat. Sagot niya. May pili yung ngiti. Lucas! Bulyaw ko. Halos maiyak sa inis. Paborito ko yan. Well, sayang naman kung mapapanis kaya kinain ko na.
Nanginginig ang kamay ko habang kumukuha ng baso. Ang kapal mo talaga. Paborito ko yan tapos uubusin mo lang. Alam mo Lucas, kung gusto mong inisin ako, congrats, success ka na. Tumawa lang siya. Darling, bakit bang dali mong mairita sa akin? Hindi ba pwedeng namimiss lang kita? Bigla akong napatigil. Ramdam ko ang kabog sa dibdib ko. Tumingin ako sa kanya pero imbis na magalit, wala akong nasabi. Lucas, hindi ito laro. Sabi ko sa mababang tono. Ayusin mong priorities mo. Tumayo siya dala ang isang box ng cookies na biglang iniabot sa akin. Darling, seryoso ko. Alam kong galit ka pa rin pero gusto ko lang malaman mo, hindi ako naglalaro. Totoo ang lahat ng mga ginagawa at pinapakita ko. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ko siya magawang sagutin. Tinanggap ko ang cookies at tumalikod pero hindi ko rin maiwasang mapaisip. Ano bang gusto niyang mapatunayan? Gusto niya bang magbalikan kami? Ako kasi gusto ko pero paghirapan niya ako no? Duh! Hindi ako magpapaapekto. Hindi ako magpapaapekto. Hindi ako magpapaapekto. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko habang naglalakad pabalik sa opisina ko. Dala ang box na iniabot ni Lucas. Nakakainis siya. Bakit bang hilig niyang magparamdam at magpakita ng effort na parang wala lang nangyari sa amin dati? Pagdating ko sa desk ko, binuksan ko ang box. Syempre, chocolate chip cookies nga. Paborito ko. Naghanda siya ng ganito para sa akin? O coincidence lang? Kasi alam ko, kinain na niya yung akin at ng iba pang mga nandito sa office. Hindi ako sigurado pero ayoko na ring isipin pa. Isa lang ang malinaw, hindi ako magpapadala sa kanya. Pagpasok sa office namin para sa collaboration meeting, nandun na si Lucas. Nakaupo siya sa harap ng projector at parang busy sa laptop niya. Pero alam kong napansin niya akong pumasok dahil agad niyang itinaas ang tingin niya at ngumiti ng nakakaloko. Ann, good morning. Nakangiti niyang bate. Hindi ko siya pinansin. Dire-diretso lang ako sa upuan ko at binuksan ang laptop ko. Pero naramdaman kong tumayo siya at naglakad papunta sa akin. Tumigil siya sa likod ko. Okay lang ba ang cookies? Hindi ko kasi alam kung sapat yun para sa mood mo. Napahinto ako sa ginagawa ko. Nilalabanan ko ang sarili na mag-react pero hindi ko napigilan. Tiningala ko siya. Lucas, pwede bang tumigil ka na sa pagpapapansin? Ngumisi siya. Hindi naman ako nagpapapansin, Ann. Concerned lang ako. Mukha kasing stress na stress ka na. Pahinga ka na sa akin, darling. Napairap ako. Kung gusto mo talagang makatulong, mag-focus ka na lang sa trabaho natin at wag mo na akong asarin. Tumango siya pero may pilyong ngiti pa rin. Fine, pero kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako ha, darling. Umiling ako. Hindi kita kailangan, Lucas. Kung gusto mong tumulong, hayaan mo na lang ako magtrabaho. Tumawa siya. Sabi mo yan ha, pero feeling ko, maya-maya lang ikaw na mismong lalapit sa akin. Kapal talaga ng mukha mo, no? Pagkatapos ng meeting, napansin kong nagtatambay pa rin si Lucas sa paligid. Tila ayaw umalis. Tumayo ako para kumuha ng kape at magbawas ng stress na dahil sa kanya. Pero bigla ba naman siyang sumulpot sa tabi ko. Kape? Kanina ka pa yata inom ng kape ah. Sabi niya habang hawak din ang mug niya. Lucas, pwede ba? Ang dami mong tanong. Ngumiti siya. Sorry, hindi ko kasi mapigilang magtanong eh. Alam mo naman, curious ako sa lahat ng bagay. Lalo na sa'yo. Lucas! Bulyaw ko. Pero hindi ko mapigilang matawa ng konti sa tono ng boses niya. Mukhang sinasadya niyang asarin ako hanggang sa mapangiti ako. Uy, nakita ko yun ah. Sabi niya sabay turo sa mukha ko. Ngumiti ka, Ann. Mission accomplished na ako. Ang kapal talaga ng mukha mo. Lubayan mo na nga ako. Tumalikod na lang ako pero naririnig ko pa rin siyang tumatawa habang pabalik ako sa desk ko. Lucas Santos point of view. Ang saya inisin ni Ann.
Alam kong bad trip siya sa akin, pero mas alam kong malambot pa rin ang puso niya. Kilala ko siya, at kahit galit siya, nakikita ko pa rin kung papaano niyang hinahayaan ng sarili niyang umiti kahit papano. Hindi ako titigil hanggat hindi muling nakukuha ang puso niya. Pre, tama na yan. Biglang sabi ni Jerome habang nakaupo siya sa tabi ko. Ha? Anong tama na? Sagot ko, kunot noo. Tigilan mo na si Ann. Mukhang masyado mo na siyang ini-stress eh. Sagot niya sabay irap. Tumawa ko. Stress? Hindi naman siya stress, pre. Actually, feeling ko nga inaaliw ko siya at napapangiti na siya. Talaga lang ha? Eh kung ikaw yung nasa pwesto niya, tapos aasarin kita buong araw, sa tingin mo matutuwa ka? Napaisip ako. May point nga naman siya. Pero hindi ko magawang tigilan si Ann. Lalo na ngayon na nagkakaroon kami ng pagkakataong magkasama ulit. Jerome, hindi mo nagigets. Sabi ko sabay lagok ng kape ko. Hindi ko siya inaasar para lang mangulit. Inaasar ko siya kasi gusto kong makita ulit yung totoong siya. Yung Ann na kilala ko noon. At gusto kong mapansin niya ako at mahulog siya sa akin. Okay, sige. Pero Lucas, baka dapat mag-usap na kayo ng seryoso. Hindi pwedeng ganito lang kayo palagi. Wala kayong mararating kung puro asaran lang. Sagot niya, sabay tapik sa balikat ko. Tumango ako. Alam ko namang tama siya. Pero paano ba ako mag-uumpisang maging seryoso kung ang hirap makahanap ng tamang pagkakataon? Habang nasa pantry ako, nakita kong naglalakad papunta si Ann. Mukhang abala siya sa phone niya. Pero paglapit niya, tumingin siya sa akin. Lucas, pwede ba? Hindi ka ba titigil? Tanong niya, halatang naiirita na. Ann, hindi naman kita sinusundan. Sagot ko sabay tawa. Sadyang tadhana lang talagang naglalapit sa atin. Napairap siya. Tadhana ka dyan. OA mo naman. Tumayo ako tumingin sa kanya ng seryoso. Ann, pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Natigilan siya. Ano na naman, Lucas? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Sagot ko. Ann, gusto kong magkaayos tayo. Maging marupok ka naman na, darling. Magkaayos? Ulit niya. Parang nagtataka. Lucas, wala namang dapat na ayusin. Tapos na tayo at matagal na yun. Aba, ang sakit nun ah. Pero hindi ako titigil. Hindi ako naniniwala. Sagot ko, mas lalong naging seryoso. Alam ko nagalit ka pa rin sa akin pero hindi mo ako kayang lokohin, Ann. Alam kong may nararamdaman ka pa rin para sa akin. Lucas, tama na. Sabi niya. Pero halata sa boses niya na parang naiinis siya. Hindi na tayo dapat bumalik pa sa nakaraan. Paano yun? Eh gusto kong bumalik sa nakaraan kasi patungkol sa amin. Ann, hindi naman tungkol sa nakaraan to. Tungkol to sa atin. Sa ngayon. Tinitigan niya ako at parang may gustong sabihin. Pero hindi niya magawa. Sa huli, tumalikod siya at iniwan akong nakatayo sa pantry. Ngumuso ako at naroroon pa rin ang ngiti sa labi. Mahuhulog ka ulit sa akin, Ann. Ann Vega's point of view. Ano bang problema niya? At ano bang problema ko? At ano bang mga pinagsasasabi niya? Nakakainis siya eh. Ginugulo niya ako. Ayoko nga maging marupok eh. Mga tanong ko sa sarili ko habang naglalakad pabalik sa opisina ko. Talagang nananadya na siya na palagi kaming nagkikitang dalawa. Imbes na sa mga meeting lamang at kapag tungkol sa projects. Pero sa totoo lang, gustong gusto ko. Nahuhulog na naman talaga ata ang puso ko ng sobra. Hindi ko alam kung tama bang ginagawa ko. Pero isang bagay lang ang sigurado. Hindi ko kayang baliwalain si Lucas. Kahit pa nung pilit ko. Napahawak ako sa box ng cookies na ibinigay niya. Bakit bang hirap kalimutan ang lasa ng cookies na siyang gumawa? At ng Lucas na yun. Pero miss ko na ang labi niya sa cookies ko. Namula ako sa iniisip. Ang landi ko talaga. May party na ginaganap ngayon na kasamang buong corporation. Hindi ko alam kung paano kami nakarating sa puntong to. At kung papaanong ang isang simple at boring na corporate event ay nagbago ng ganito.
Halos ang lahat ay nag-e-enjoy, nagkakamustahan at nagiinuman. Pero ako, nahulog na lang sa sitwasyon na hindi ko alam kung papaano kong tatapusin. Lahat kami nandito. Magkakasama at bigla na lang sumulpot ang isang truth or dare na game na naging sanhi ng mga hindi inaasahang tanong at sagot. Okay, sino nang next? Tanong ni Jerome, ang aming team leader na may hawak na baso ng alak. Hindi ko alam kung saan siya kumuha ng tapang pero nang magsimulang laro, si Lucas ang naging unang target. Nananadya ba siya? Mag-best friend ang dalawa eh. Lucas, truth or dare? Tanong ni Jerome sabay tawa. Dare. Sagot ni Lucas na may halong ngisi at kilig. O diba? Ang dali-dali lang. Kailangan mong halikan si Ann. Ano daw? Ako hahalikan? Why not? Kahit na torrid kiss pang mangyari, hindi ko aatrasan yun no. Gugustuhin ko pa ng sobra. Maghalikan kaming magdamag hanggang sa maubusan kami ng hininga. Namula ang aking mga pisngi. Ang landi talaga ng utak ko. Pero bakit kailangan pa ng dare? Parang ang init ng katawan ko. Hindi ko na kayang magpigil. Jerome, bakit naman ako nadamay dyan? Pwede bang iba na lang ang halikan ni Lucas? Tanggi ko. Medyo nahihiya na. Lahat kami nagtawanan. Pero hindi ko alam kung papaano akong magre-react sa sitwasyong yon. Pero joke lang. Hindi pwedeng halikan niyang iba. Dapat ako lang kailangang halikan niya. Si Lucas naman, parang wala lang sa kanya ang utos ni Jerome. Pero hindi siya tumanggi. Tumayo siya at umusog ng konti patungo sa akin. Hindi ko na alam kung bakit sobrang bilis ng kabog ng aking puso. Ano na? Kayong dalawa? Hahalikan mo ba siya, Lucas, o hindi? Sigaw ni Jerome. Aba, may something ba sa inyong dalawa? Kinikilig na tanong ni Sandra. Wala tanggi ko. Weh, bakit pakiramdam ko meron? Madalas kayong magkasama lately. Kayo ha? Siguro naghalikan na kayo dati. Tawa pa ni Sandra. Hindi lang halikan ang ginawa namin. Nagkainan pa nga kami. Kinain niya yung cookies ko. Uy, namumula si Ann. Parang hindi lang halikan ang ginawa Napatigil si Sandra sa pagsasalita nang lagyan ni Kate ang kanyang bibig ng pagkain. Wag ka nang magsalita. Pigil ni Kate. Ano? Mag-kiss na kayo kung wala na talaga kayong nararamdaman sa isa't isa. Nakangising sabi ni Jerome. Masama ako siyang tinignan. Tumingin ako sa mga kaibigan namin. Hindi ko na kayang magsalita pa dahil sunod-sunod na ang pang-aasar nila. Aba, may nakaraan pala silang dalawa? Ay, uso ang comeback. Lambingin mo lang ng sobra, Lucas. Lambingin mo sa kama hanggang sa hindi makalakad pagising sa umaga. Halakhak ni Sandra na lasing na. Pulang-pula na nga ang mukha ko sa nararamdaman, lalo na't nakainom na rin ako. Manahimik nga kayo. Tapusin na lang natin tong laro na ito. So, may nakaraan pala kayong dalawa ha? Ngisi ni Kate. Umirap ako. Saktong napadako kay Lucas na nakangisi. Naku, hindi ako natutuwa dahil mas matutuwa ako kung kami lang dalawa. Ang kiss munang sundin mo, Lucas. Sigaw ni Jerome. Napahalakhak si Lucas. Kailangan ko ng permiso. Baka hindi na bumalik sa akin kapag agresibo ako. Napatili sila. Agresibo ka din ba sa kama? Ngisi ni Sandra. Pikit na ang mga mata. Alam ni Ann yun. Siya kasi nakaranas ng pag-agresibo ko. Mas lalo akong namula. Buisit. Nananadya talaga eh. Pakiramdam ko'y pinagkakaisahan nila akong lahat. Ano? Payag ka ba, Ann, sa halikan? O baka naman higit pa? Ngisi ni Jerome. Napapikit ako sa inis. Mabilis akong lumapit kay Lucas. Bahagya ko siyang itinulak para mapahiga sa sofa. Mabilis akong umibabaw sa kanya at hinalikan siya sa labi. Naghiyawan sila. Wow! Si Ann palang agresibo. Ang hot! Sarap naman yan!
Isa pa nga, mas malalim. Bago pa ako makahiwalay sa halik ay hinawakan na ni Lucas ang bato ko at pinalalim ang halik. Dahil na-miss ko ang kanyang halik, tumugon ako. Tao lang ako, no? Malanding babae kay ex, kaya rumurupok. Dahil sa takaw pansinalaro, nagkaroon kami ng pagkakataon na magkatabi sa isang sulok. Medyo huminahon ang lahat at natigil ang mga tawanan at kantsaw. Nagpupunas ako ng mga labi. Sinadyang iwasan ng mga mata ni Lucas. Ngunit naramdaman ko ang presensya niya sa tabi ko. Ramdam ko pa rin ang labi niya sa labi ko. Paano ba naman? Kinagat niya yung labi ko. Kinagat ko rin siya, no? Nagkagatan kami. Ang sarap! Ann, hindi ba't gusto mong malaman kung anong tunay na nararamdaman ko? Tanong ni Lucas na para bang hindi alintana ang nangyaring kalokohan kanina. Hindi ko na alam kung anong sasabihin ko. Lucas, please, tumigil ka na. Huwag ngayon. Baka bumigay na lang ako bigla eh. Ngunit hindi siya tumigil. Lumapit siya at tila walang pake kung may nakatingin sa amin. Sa kabila ng mga kalokohan at ang halakhak ng mga tao sa paligid, ramdam ko na hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. Nasa harap ko siya at ang mga mata niya ay may kasamang banayad ng ngiti na hindi ko kayang iwasan. Ann, sabi niya, at sa mga salitang yon parang nagbabalik lahat ng alaala namin. Alam mo bang hindi ko pa rin kayang tanggalin sa utak ko kung anong meron tayo dati? Na kahit ilang taon nang lumipas, nanatili sa isipan ko ang lahat ng mga pinagsamahan natin. Napatigil ako. Lahat ng pag-aalinlangang nararamdaman ko ay nawala sa isang iglap. Lucas, kalimutan mo ng lahat. Nakalimutan mo na ba? Malambing niyang tanong. Natigilan ako. Pilit kong kinakalimutan ang meron sa amin, pero hindi ko magawang kalimutan. Sumenyas siya sa akin na lumapit at hindi ko na kayang pigilan pang sariling yakapin siya. Hindi na kami makaalis sa isa't isa at parang ang oras ay huminto. Wala na kaming pakialam sa kanila na nagtitilian at kunwaring walang alam. Ann, pasensya na, pero hindi ko kanalimutan lahat ng meron sa ating dalawa. Dahil hanggang sa ngayon, ikaw pa rin ang mahal ko at gagawin kong lahat para makuha ulit ang puso mo. Sabi niya habang ang mga labi ay dahan-dahang naglapit sa akin. Hindi ko na alam kung anong mangyayari, pero ang bawat pagdampi ng kanyang mga labi ay nagbibigay ng panghihina sa katawan ko. Hindi ko na kayang itulak siyang palayo. Siguro, hindi na rin namin kayang pigilan ang nangyayari. Wala! Marupok talaga ako. Ang mga kamay ko'y kusang kumapit sa kanya. At habang nagsasanib ang aming mga labi, hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa namin o kung magiging maling desisyon ko na naman. Ann, sabi ni Lucas sa gitna ng halik. Let's just kiss, Lucas. And I want you to eat my cookies again. Nagiinit ng katawan ko. Napangisi naman siya't hinawakan ang bewang ko. Kakainin ko talaga ulit ang cookies mo. Makahulugang sabi niya. Namula ako kasabay ang muling paglapat ng mga labi namin. Excited na akong makita ulit ang kanyang ducks. Malaki kaya yun, mataba tapos mahaba. Nang maghiwalay ang mga labi namin, naglaho ang lahat ng ingay sa paligid. Ann, malambing na sabi ni Lucas. Hindi ko alam kung anong sinabi ko pero may naramdaman akong kakaibang init sa katawan ko. Bakit ba ganito tayo, Lucas? Tanong ko. Hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Namumungay ang mga mata ni Lucas na tumingin sa akin. Hindi ko na alam ang mga nangyayari, Ann. Ang alam ko lang ay mahal pa rin talaga kita. At gusto kong maging tayo ulit. Isang matamis na ngiti ang dumapo sa mga labi ko. Hindi ko na kayang pigilan ang mga nararamdaman ko. Alam kong matagal na kaming magkaibang landas at iniwasan namin ang bawat isa. Ngunit ang mga sandaling ito, bigla kong naisip, baka nga may pagkakataon pa. Lucas, paano na tayo? Ano bang mangyayari ulit sa atin? Tanong ko,
May alinlangan pa din sa akin. Pero naramdaman ko ang kamay ni Lucas na dahan-dahang humawak sa kamay ko. Hindi siya nagsalita. Mahal mo pa ba ako, Ann? Dahil kung oo, ilalaban natin parehas to. Sa pagkakataon na ito, ilaban natin. Winasak natin ang isa't isa. Naghiwalay tayo dahil sa mga pangarap natin. Pero tamo, nagkita ulit tayo kasi tayo pa rin. Tell me, darling, do you still love me? Pwede bang maghalikan na lang kami? Natetempa ko sa lobby niya eh. Ang sarap kasi. Mahal na mahal pa din kita, Lucas. Hindi siya umimik. Pero maya-maya'y naramdaman ko ang kanyang labi sa labi ko. Agad akong tumagon pero napasimangot din ang mabilis siyang humiwalay. Mahal na mahal din kita, Ann. Mamaya ka na magsalita ng mga ganyan. Oo na, mahal na natin yung isa't isa. Tara na maghalikan na tayo. Sabi ko, napahalakhak siya. Kinakalikot ko na ang kanyang t-shirt. Inaakit siya. Sigurado ka bang kaya natin to? Tanong ko, kahit ako'y nagdadalawang isip pa rin. Kaya natin, kakayanin. Sagot ni Lucas sabay pisil sa kamay ko. Basta't ikaw at ako, sigurado ako. Parang biglang nawala ang lahat ng mga alinlangan ko. Hindi ko na kayang balikan pa ang nakaraan o baliktarin ang mga nangyari. Pero sa mga sandaling yon, ang tanging gusto ko lang ay magpatuloy sa paglalakad kasama siya. Kahit na hindi ko alam kung saan kami patungo. Okay, sagot ko at ngumiti. Nagtama ang mga mata namin. Uhaw sa mga labi ng isa't isa. Kung saan-saan na rin naglakbay ang kanyang mga kamay. Tara sa kondo ko. Mas malaya akong makahalikan ng parte ng katawan mo. Lalo na, yung cookies mo. Nakakaakit niyang bulong. Napahagik-hik ako. Mas na-excite. Subo ko din yan, ha? Ngumisi siya. Okay, darling. Gawin mong lahat ng gusto mo sa akin. Ngisi niya. Hindi ko alam kung paano kami nakarating na dalawa sa kondo. Basta't nakita ko ng sarili ko na malakas na dumadaing habang kinakain ni Lucas ang aking cookies. Diyan sa ibaba. Napapadiin pa ako ng hawak sa kanyang buhok. Kainin mo pa, Lucas. Sige pa. Ungol ko't nginudgud siya doon. Ang sarap ng cookies mo, darling. Namiss ko to. Sabay halik niya muli sa cookies ko. Namiss ko rin ang mga labi mo sa cookies ko. Kain pa. Sige lang. Masarap yan. Halos mapaos na ako. Wala pa ring pinagbago si Lucas. Ang galing kumain, maging nang sumisid. I love you, Ann. Bulong ni Lucas sabay halik sa mga bubis ko habang nasa loob ko siya. And I love you too, Lucas. Isagad mo. Bulong ko. Napahalakhak siya. Lucas! Sigaw ko. Ba't mo sinagad? Sabi mo isagad ko eh. Ngisi niya't mabilis na gumalaw sa ibabaw ko. Hinayaan ko na angkinin niya ako ng ilang beses. At hindi ko na alam kung anong mangyayari sa aming bukas. Basta't sobrang saya ko. Nakain niya kasi ulit ang cookies ko. Lucas' point of view. Hindi mawala ngiti sa labi ko dahil sa sayang nararamdaman ko. Hindi ko akalain na may mangyayari ulit sa aming dalawa. At parehas naming ginusto. Ilang taon din akong tigang simula nung maghiwalay kaming dalawa. Kaya yun, nasagad ko ng sobra kagabi. For sure hindi siya gaanong makakalakad. Napangiti ako ng magising dahil ang magandang mukha agad ni Anang siyang unang nakita ko. Parang gusto ko na namang umibabaw sa kanya. Ann, mahina akong tawag. Ang boses ko'y paos. Hinaplos ko ang buhok niya, trying to figure out kung paano ko siya gigisingin ng maayos. Pero nang makita ko siya, bigla akong kinabahan. Bakit ako kinakabahan? Hindi ko naman talaga siya gaanong pinagod. Naka 6 rounds lang kami. Napahawak siya sa kanyang ulo at bigla siyang umupo. Ha? Anong nangyari? Bulong niya. Ang mga mata niya'y naguguluhan. Tinignan ko siya. Huwag mong sabihin na nakalimutan mo pagkatapos mong iungol ang pangalan ko.
Nanlaki ang kanyang mga mata. Naalala niya sigurong pag-ungol niya. Oh my goodness, Lucas! Anong nangyari? Bakit tayo nandito? May nangyari ba sa ating dalawa? Sigaw ni Ann, naguguluhan. Tila wala pa sa kanyang sarili. Malamang, darling. Tignan mong sarili mo, darling. Hubad ka pa nga habang nasa ibabaw ng kama ko. Ngumisi ako. Namula ang kanyang mukha. Ang cute talaga kapag namumula siya. Anong ginawa mo sa akin? Naka 6 rounds tayo. Bagsak ka habang kinakain ko ang cookies mo. Namiss kong mag-dirty talk sa kanya habang hinahalikan siya. Tinapik ko ang kanyang balikat dahil hindi siya nagsasalita. Napansin ko na ang mga mata niya ay parang iiyak sa sobrang gulat. Lucas, ano ba talagang nangyari? May nangyari ba talaga sa akin? Bakit ganito? Bakit hindi mo pinigilan ng sarili mo? Sabi niya. Ang mga labi niya'y nanginginig. Natigilan ako. Hindi ko alam ang magiging reaksyon. Pero hindi kami pwedeng magtalo. Darling, relax. Calm down. Huwag kang sumigaw. Huwag kang mataranta. Malambing na sabi ko. Goodness! May nangyari nga talaga sa ating dalawa. At parehas tayong lasing. Isang pagkakamali lamang yun. Kalimutan natin ang nangyari. Hindi pwedeng mangyaring ganitong bagay. Hindi maaari. Naiiling na sabi niya habang natulala na lamang. Shh! Darling, calm down. Let's talk calmly. Pero hindi siya kumalma. Kumawala siya sa hawak ko sa kanya at nagsasalita pa rin. Bakit? Bakit nangyari ang... Bago niya pa matapos ang sasabihin ay mariin ko nang hinalikan ng kanyang labi. Natigilan siya. Hindi isang pagkakamali ito dahil parehas natin tong ginusto. Kahit nalasing tayo, alam natin kung sinong hinahanap ng ating mga katawan at iyon ay ang isa't isa. Hindi ako papayag na pagkakamali ito sa'yo. Malambing na bulong ko. Napakurap siya. Muli ko siyang hinalikan. Mas marahan hindi kagaya kagabi na gigil talaga ako. Puno ng pagmamahal. Pinaramdam ko ang pagmamahal ko sa kanya. Seryoso ko sa iyo, Ann. Mahal na mahal kita. Ikaw pa rin talaga hanggang ngayon at wala nang iba. Nang maghiwalay ang aming mga labi, nagkatinginan kami. Hindi pa rin siya nagsasalita. Darling, sorry kung hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko dahil lubog na ako. Hindi na ako makaahon hanggang ngayon. Ikaw lang ang nais ng puso ko. Sambit ko habang mabilis ang kalabog ng aking puso. Namumungay ang aking mga mata. Wow! Ang speed mo pa rin talaga. Ang bilis mong kumilos. Nang aangkin ka pa rin agad. Pagak siyang natawa. Late ko nang narealize. Mukhang natauhan na siya. Ngumisi ako. Mabilis talaga ako. Kaya nga kagabi sa sobrang bilis ko, mabilis kang nilabasan eh. Namula ang kanyang mga pisngi. Ang bibig mo! Ikaw talaga, umayos ka. Sabi niya. Why darling? I'm just saying the truth. Mabilis nga kitang nadala sa langit kagabi. Hanggang ngayon naririnig ko pa rin ang boses mong napapaos na sa kakabanggit ng pangalan ko. Halos matawa ako sa kanyang reaksyon. Damn you, Lucas! Agang-aga masyado kang malandi. Porket nakaisa kay... Nakaanim ako sa'yo kagabi. Kasi ikaw nagbig ka Nakakaakit na bulong ko sa kanyang tenga't kinagat yon. Nahampas niya ako sa dibdib pero nahawakan ko ang kanyang kamay. Napalunok ako. May nangyari sa atin, Ann. Hindi ako nagsisisi dahil ginusto ko rin naman talaga. Pero alika na, mag-usap tayo ng maayos. Nanatili lamang siyang tahimik hanggang sa tumayo siya at kinuha mga damit na nagkalat sa sahig. Aray ko! Ang sakit ng cookie ko! Daing niya. Napangiwi ako at agad siyang tinulungan pero hinampas niya ang mga kamay ko. Kaya ko! Mamaya gumalaw ka na naman sa ibabaw ko Napahalakhak ako. Mahal ko talaga siya. Ang kulit.
Tinitignan ko siya habang isinusuot ang kanyang mga damit na hinubad ko. Masama niya akong tinignan pero nanatili lang ang ngiti ko. Parang hindi nasarapan kagabi ah. Bubulong-bulong ko. Akala mo naman hindi sumigaw habang sinasabunutan ako at saka nagmamakaawa. Iiwan mo ako? Bumakas ang takot sa aking mukha. Darling, let's talk please. Huwag kang umalis. Parehas nating ginusto yun. Huwag kang magsisi. Sana magkausap tayo. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Lucas, baka kailangan natin ng oras. Baka kailangan ko lang din mag-isip. Lumundag ang puso ko sa sayang nararamdaman. Napakagat sa labi ko. Talaga? Hindi ka aalis? Hindi. Mag-uusap talaga tayo ng maayos. Kailangan mo akong panagutan, no? Kinain mo yung cookies ko. Napahalakhak naman ako. Bulgar talagang magsalita kahit kailan. Pero yun ang minahal ko sa kanya. Mag-uusap tayo at lilinawin natin ang mga bagay na ito, okay? Sa sandaling yun, tanging ngiti lamang nagawa ko dahil sa sayang nararamdaman. Kunwari pa masungit at ayaw sa akin. Mahal pa rin naman talaga ako. Sus, bumigay din porket nakain ko ulit ang cookies niya. An Vegas point of view. Naguguluhan ako. Hindi ko alam kung anong nangyari, kung bakit ako nandito, at kung bakit kami nagkakalapit ni Lucas. Pero isa lang ang nasisigurado ko. Ginusto ko rin talagang may nangyari sa aming dalawa. At hindi ako nagsisisi. Namiss ko kaya siya ng sobra. Tigang ako for 5 years. Nakatitig lamang ako kay Lucas. Tanging sweatpants lamang ang suot habang nagluluto siya. Ang gwapo, kahit likod pa lang. Lucas, ang tawag ko sa kanya habang tinitignan ko siya ng seryoso. Yes, darling. Magpapalambing ka ba? Napasimangot ako. O sige, lambingin mo ko. Mabilis niyang ibinaba ang hawak. Tara, lalambingin kita. Naglalambing ang misis ko eh. Namulakot na panguso. Anong misis ka dyan? Hindi mo pa naman ako asawa. Ngumisi siya. Ay, tara, pakasal na tayo para asawa na kita. Akin ka na at ako'y sayo. Napatahimik ako. Talo ako, ang galing bumanat eh. Pero mamaya na yung kasal. Papakasalan naman talaga kita. Mag-uusap tayo. Ano bang gusto mong pag-usapan natin? Tanong ko. Tumitig siya sa akin. Isang tanong, isang sagot. Mahal mo pa ba ako, Ann? Seryosong tanong niya. Ang bobo naman ito. Hindi pa ba obvious? Bibigay ba ako sa kanya kung hindi ko siya mahal? Ano sa palagay mo? Isang tanong, isang sagot nga. Giit niya. Ngingiti-ngiti ako. Hindi na kita mahal. Umawang ang labi niya. Napaiwas ng tingin. Maya-maya ay may luhang naglandas sa kanyang mga mata. Hindi kita pipilitin. Sumubok lang naman ako. Pero mahal na mahal kita, Ann. Hanggang ngayon. Pero kung wala na talaga, naiintindihan ko. Gulat ako sa reaksyon niya at gusto kong matawa. Iyakin pa rin talaga kahit kailan. Hindi mo ko ipaglalaban? Hindi mo ko pipilitin? Ngumiti siya ng malungkot habang nakatitig sa akin. Ann, magiging masaya ka ba sa akin kapag pinilit kita? Mapapasaya ba kita kung nasa akin ka gayong hindi mo naman talaga ako mahal? Hindi pinipilit ang pagmamahal, Ann. Masyado namang seryosong mahal ko. O sige, ihahatid na kita. Kumain na muna tayo. Pagbigyan mo muna ako ngayong araw. Napahalakhak na ako dahil tumutulo na talaga ang mga luha niya at parang bata na sa pag-iyak. Huwag mo akong tawanan, nasasaktan nga ako eh. Hindi siya tumingin sa akin. Tumayo ako, ngingiti-ngiti. Hinalikan ko siya sa kanyang pisngi. Natigilan siya. Huwag mo akong paasahin. Nag-iwas siya. Sumusuko ka na agad? Tara na lang sa kama, hindi ako sumusuko. Napahalakhak ako. I love you, Lucas. Mahal kita. Ikaw pa rin hanggang ngayon. Hirap makamove on sa'yo eh. Malambing na sabi ko.
Natulos siya sa kanyang kinatatayuan. Pinaghahalikan ko ang kanyang pisngi hanggang sa kanyang labi. Namungay ang mga mata ko. Mahal kita, Lucas. Hindi ko naman hahayaan ang sarili ko na may mangyari sa ating dalawa kung hindi kita mahal. Sabi ko habang hinahaplos ang kanyang pisngi. Hindi siya makapaniwala dahil sa pag-awang ng kanyang bibig at panlalaki ng mga mata. What do you mean? Ngumiti ako at idinampi ang labi sa kanyang labi. I love you, Lucas. Let's come back together. Malambing na bulong ko at muli siyang siniil ng halik. Nung una hindi tumugon pero mukhang natauhan ng kagatin ko ang labi niya. Kay Lucas lang talaga ako marupok. Lucas Santos point of view. Hindi ko mapigilan ng sarili ko. Lahat ng nararamdaman ko tila walang hanggan at tanging siya lang nakapagbibigay sa akin ng ganitong saya. Nasa likuran ko siya at ang amoy ng buhok niya ay ang bango. Kahit na sa ganitong kasimpleng sandali, nararamdaman kong hinahanap kong sagot at nakuha ko na ito. Mahal niya pa ako. Mahal niya pa ako. Isang braso ko ang pumulupot sa katawan niya at ang isa ko pang kamay ay dumikit sa kanyang tiyan. Hinawakan ko siya ng mahigpit. Hindi ko kayang mawala siya. Hindi ko kayang mapaghiwalay kami ulit. Ann, bulong ko sa kanya habang nakayakap ako sa likuran niya, habang hinahalikan ng kanyang balikat. Mahal mo pa talaga ako? Hindi pa rin talaga ako makapaniwala sa naririnig mula sa kanya. Pakiramdam ko kasi, panaginip lang. Hindi ko na talaga siya pakakawalan pa. Hindi na. Never. Tumagilid siya at narinig ko ang malalim na hinga niya. Oo, Lucas. Sagot niya. Mahal kita. Mahal na mahal pa kita. Seryoso ako't hindi ako nagbibiro. Parang sinadyang sumabog ang lahat ng nararamdaman ko. Ang puso ko'y kumabog ng mas mabilis at para bang nawawala ang mga salita sa bibig ko. Dikit na dikit kami. Nakayakap ako sa kanya at hindi ko kayang luwagan ang pagkakayakap ko. Para bang gusto ko siyang itago sa mundong ito na siya lang ang nakita ko. Ann, tawag ko sa kanya at mahigpit na hinawakan ang mga kamay niya. Huwag ka nang aalis ha. Hindi ko kayang mawala ka. Iiyak na talaga ako ng sobra. Para bang hinihigop ko ang bawat saglit ng sandaling ito. Wala nang iba. Siya lang. Naramdaman ko ang malumanay na pagtawa niya at tumingin siya sa akin. Ang mga mata niyang may kislap ng kaligayahan. Ang OA mo naman. Hindi na nga ako mawawala. Lucas, sobrang clingy mo na ngayon ha. Sabi niya habang nakangiti. Parang hindi mo ako kayang bitawan. Hindi talaga kita kayang bitawan, Ann. Wala nang ibang tao kundi ikaw. Dati, parang hindi ko kayang iparamdam sa iyo na ikaw lang ang mahalaga sa akin. Ngayong naaabot na natin ang mga pangarap natin, ikaw nang pangarap ko. Sagot ko at dumikit pa ang katawan ko sa kanya na parang ayaw ko na siyang pakawalan kahit kailan. Gusto kong iparamdam sa iyo na sa pagkakataon na ito, hindi na kita bibitawan pa. Kahit na ano pang dahilan, hindi na. Tulad ng sinabi ko, hindi ko talaga siya kayang pakawalan. Para akong nahulog sa isang malalim na balon at wala na akong pakialam kung gaano kalalim to. Basta't siya lang ang nasa ilalim ng mundo ko. Itinutok ko ang mukha ko sa kanyang batok at doon ko pinaramdam ang init ng aking halik. Hindi ko kayang mawala ka, Ann. Hindi ko kayang mag-isa. Bulong ko. Laging ikaw na ngayon. Lucas, para kang bata. Hindi na nga ako mawawala, sinabi. Basta't sa pagkakataon na ito, ipaglalaban na natin ang isa't isa. Sabi niya, pero nakangiti. Basta ikaw, Ann, gagawin kong lahat para mapasaya ka. Kahit gaano pa ako kabata o kaklingi. Basta't ikaw. Tumawa siya ng malakas at iniwas ang ulo niya. Pero ramdam kong kagalakan sa bawat tawa niya. Ayan na nga, Lucas. Klingi ka na talaga eh. Hindi ko kayang hindi ngumiti. Kasi ikaw lang ang gustong makasama ko. Sobrang saya ko na wala nang mas mahalaga sa akin kung hindi siya. Wala na akong pakialam kung anong tawag mo sa akin. Basta't nandyan ka. Nagpatuloy lang ang pagtawa niya at mas lalo lang akong nakuha ng mga titig niyang yun.
Hindi ko kayang gawing hindi seryoso ang bawat salitang binibigkas ko. Kasi sa tuwing tinitignan ko siya, para bang nawawalang lahat ng pag-aalala ko. Teka naman Lucas, baka malunod ako sa mga words mo ha? Sabi niya na may halong biro at kaba, pero ngumingiti siya. Binitawan ko siya ng konti at tinignan ko ang mga mata. Wala akong pakialam, Ann. Magiging clingy pa ako. Okay lang, basta't ikaw. Ikaw lang ang gusto kong makasama. At mahuhulog ka talaga sa akin. Gusto kong mahulog ka lalo sa akin. Nanatiling tahimik si Ann at tinitigan niya ako ng mas malalim. Parang may mga sinasabi na hindi ko kayang intindihin sa oras na yon. Pero naramdaman ko na may gustong sabihin ang puso niya. I love you, Lucas. Sabi niya sa akin at ang mga salitang yon ay mas matamis kaysa sa anumang pangako. Yun lang pala eh, sagot ko, sabay yakap sa kanya ng mas mahigpit. Mahal na mahal kita, Ann. Parang nawala ang oras. At sa ganito kasimpleng sandali, wala akong pakialam sa mundo. Dahil siya lang ang mahalaga. Hindi ko na kayang magpanggap. Nakayakap kami ni Ann at sa bawat saglit, tila ang mundo namin ay lumiliit. Hanggang ang lahat ng nakikita ko ay siya na lang. Hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Ang bawat ngiti niya, bawat tawa, at bawat patagilid na tingin. Para bang nararamdaman ko na siya na nga ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Ann, tawag ko sa kanya habang medyo iniiwas ko ang ulo ko para hindi makita ang sobrang tuwa sa mukha ko. Seryoso ba to? Grabe, hindi pa rin ako makapaniwala. Tinutok niya ang mata niya sa akin. Ano bang klaseng tanong yan, Lucas? Mahal kita, okay? Hindi ko na kayang magpanggap at ipaparamdam ko yun sa'yo. Wala nga akong naging jowa matapos tayong maghiwalay eh. Tigang na kaya ako. Napahagik-hik pa siya. Tigang din naman ako eh. Kaya pa ng 7 rounds mamaya. Humalakhak siya. Grabing 7 rounds naman yun. Pero sige ba, tatanggi pa ba ako? Hindi mo lang talaga ako matanggihan. Eh paano, ang sarap mong kumain. Ngisi niya. Pero Lucas, seryoso, hindi ko na kayang magsinungaling. Mahal na mahal kita. Hindi ko na kayang mawala ka sa buhay ko. Okay, wait lang. Sabi ko. At binitawan ko siya ng konti para magtama ang aming mga mata. So, parang dapat na ba tayo mag-promise na hindi na tayo maghihiwalay? Tumawa siya at tinapik ang noo ko. Duh! Matagal ko nang gusto yan. Huwag kang mag-alala, Lucas. Hindi na kita iiwan. Wala na akong planong umalis pa sa buhay mo, no? Bigla akong napangiti. Wala na akong pakialam kung anong tawag nila sa pagmamahala namin. Seryoso man o biro, ang importante, nandyan siya at nandyan ako para sa kanya. Marupok man kami, pero sa isa't isa. Promise mo yan ah. Tanong ko na parang bata, pero seryoso. Promise, sagot niya. Mahal kita, Lucas, kaya't hindi na ako aalis. Kahit magkasalungat tayo minsan, ikaw at ako na. Naglakad kami ng magkahawak kamay at masaya kong wala nang sagabal, wala nang aalalahanin. Sa mga nakaraang araw ay puno kami ng tanong. Ngayon, nagkakabalikan na kami ng buo. Kahit na minsan may mga pagtatalo kami. Alam ko sa puso ko na wala nang mas mahalaga sa amin kung hindi ang pagmamahal na ipinaglalaban namin sa bawat hakbang. Teka lang, bigla niyang sabi habang tinitingnan ang paligid. Kung magkasama tayo, wala na bang ibang tanong? No more drama? Hinalikan ko siya sa noo na parang sinasabi ko sa kanya na wala nang mga tanong. Wala na kaming gustong itanong pa kundi, gusto mo ba ng ganitong buhay? Oo, sagot niya, sabay ngiti ng malapad. As long as ikaw ang kasama ko, hindi ko na kailangan ng ibang tanong. Saka, ikaw pa lang, Lucas. Kaya't maghihintay lang ako. Ngumiti ako at tumigil sa isang tahimik na sulok.
nang walang ibang naririnig kung hindi ang tunog ng mga puso namin. Napansin ko ang mata niya na tila nagpapahayag ng mga salitang hindi ko kayang itago. Lucas, may tanong ako. Teka, hindi ka ba nagsasawa? Biro ko. Ano ba yan? Baka may bago na naman ah. Sagot niya na may kasamang tawa. Hindi, seryoso Lucas. Magsama na tayo. Sa lahat ng oras, hindi ba? Tumango ako. Oo, huwag na natin gawing komplikado. Ito ng pagkakataon natin. Hindi ko kayang mawala kaan. Tumango siya at hinalikan ako sa pisngi. Tsaka hindi na kita tatawaging clingy. Sabi niya sabay hagik-hik. Basta't ikaw Lucas, alam ko na. Hinawakan ko ang mga kamay niya ng mahigpit. Maghihintay lang ako sa'yo kahit ilang taon pang lumipas. I'll be here and I promise, walang magpapahiwalay sa atin. Kumapit siya sa braso ko. Oo Lucas, alam ko na. Saan tayo magsisimula? Gawa tayo ng baby. Hinampas niya ako sa braso. Para wala nang takas, may pananagutan na. Damn, sobrang saya ko talaga. An Vegas point of view. Habang nagiinuman kami ni Lucas kasama ang mga kaibigan namin, hindi ko maiwasang tumingin sa kanya at mapangiti. Lahat kami ay abala sa kwentuhan at tawanan. Tamang-tama lang ang lakas ng tunog ng tawa ni Lucas na nagpapasaya sa buong grupo. Kahit hindi ko pa rin kayang sabihin na ito na ang simula ng lahat. Sa mga oras na ito parang isang magandang kasunduan na wala nang balakid. Kami na ulit at sa wakas, magkasama na kami. Hindi ko talaga ma-imagine, Ann, kayo na ulit ni Lucas? Sabi ni Jamie, ang isa sa mga kaibigan ko, habang naglalagay ng yelo sa baso niya. Parang kailan lang naiinis pa kayo sa isa't isa. Parang may malupit na telenovelang nangyari. Napangiti ako at ininom ko ang alak mula sa baso. Oo nga parang isang malaking drama. Pero iyon na yun Sagot ko tapos tumingin kay Lucas. Hindi ko kayang hindi mangiti kapag nandyan siya. Kami na ulit at wala nang ibang hadlang. Medyo matagal lang inabot pero ayos lang. Mabilis na tumaas ang kilig sa pakiramdam ko nang makitang masaya si Lucas habang nakatingin sa akin. Alam kong pareho kami ng nararamdaman pero ayokong gawing seryoso ang lahat. Kailangan din namin ng konting saya sa buhay namin. Grabe Lucas, akala ko hindi na kayo magkakabalikan. Sabi ni Paulo na nagmamasid lang sa amin habang naghahalo ng inumin. Pero kung happy na kayo, okay lang. Teka lang. Kayo na nga pala ulit no. Anong plano nyo na? Ngumiti si Lucas at sumandal sa upuan. Sabay tanaw kay Paulo. Well, hindi pa namin alam. Basta ang plano namin walang drama. Walang komplikado. Gusto ko lang maging masaya kami. Kami munang dalawa ngayon. Napangiti ako nang marinig ko yon. Ang tanga ko kung hindi ko siya kayang ipaglaban. Lahat ng nararamdaman ko ay tungkol sa kanya. Oo, walang komplikado. Sagot ko. At nakatingin lang ako sa mga kaibigan ko. Basta masaya ako, okay na ako. Nagkatawanan lang silang lahat. Si Carla na hindi ko akalain na magtatanong pa ay sumingit. So, may mga plano na ba kayong mag-date o baka may mga trips na kayong pupuntahan? Wedding? Babies? Or future? Hindi pa kami sure pero gusto ko lang makasama siya muna. Kami munang dalawa. Pag-uusapan din namin yan. Sagot ko kay Carla at tumingin kay Lucas. Kung ikaw lang, okay na ako. Hindi ko kayang hayaan na mawala kaan. Sagot ni Lucas. Basta't magkasama tayo, walang problema yun. Walang plano kung hindi mag-enjoy sa bawat sandali. Tumingin ang lahat sa amin at nagkatinginan kami ni Lucas. Matapos ang lahat ng nangyari, parang kami pa lang may alam kung anong nararamdaman namin. Hindi ko na kayang pigilan ng saya na tumago sa puso ko. At ang simpleng gabing ito, kasama ang mga kaibigan namin ay nagbigay sa amin ng lakas sa masaya kaming magkasama.
Alam nyo ba? Nagsimula si Jamie. Yung relasyon nyo, parang isang pelikula na may happy ending. Basta, support lang kami. Oo nga eh. Para wala ng complication, mag-usap dapat palagi. Communication is the key. Sabi ko kay Jamie habang tinututok ang tingin ko kay Lucas. Basta't magkasama kami, tapos na ang drama. Ang lahat ay sumang-ayon at nagpatuloy ang tawanan. May mga joke na si Paulo na hindi ko na maalala. Pero ang mahalaga sa akin ay kung papaano ko siyang nakita. Si Lucas, na naging buhay ko. Ang kasiyahan ko sa mga sandaling yun ay hindi ko kayang sukatin ng mga salitang inuusal ng mga kaibigan namin. Kaya lang, ang plano namin? Gusto lang namin ng simpleng saya, kasamahan at walang pahirap. Nagpatuloy lang kami sa pag-inom. Sa masayang kwentuhan at sa bawat tawanan, alam kong mas lalo pa kaming naging malapit. Kami ni Lucas. Kami na ulit. Sa harap ng mga kaibigan namin. Sa loob ng mga simpleng sandali. Kami na ulit. Habang patuloy ang kasiyahan at tawanan sa paligid, mas lalo akong naniwala na ito na nga ang simula ng bagong chapter ng buhay namin ni Lucas. Hindi ko na kailangang magpanggap na hindi ko siya mahal. At hindi ko na kailangang magtago ng mga emosyon ko. Okay. Mag-toast tayo! Sigaw ni Paulo habang hawak ang baso. Para sa mga magkasundong puso at sa mga lovers na nagkabalikan. Cheers! Tumango kaming lahat at nag-toast. Cheers! Sabay-sabay naming sabi at sabay-sabay din kaming nag-inom. Tumingin ako kay Lucas at simpleng titig namin sa isa't isa. Para bang ang lahat ng galit at lungkot na pinagdaanan namin ay napawi na. Huwag mong gawing seryoso. Biro ko kay Lucas habang hinihimas ko ang braso niya. Baka magtampo sila eh. Ngumiti siya at tinapik ang balikat ko. Wala nang seryosohan. Wala na tayong pwedeng gawin kung hindi ang magsaya. Okay, Ann. Ano na? Kailangan naming malaman kung anong next step nyo ni Lucas. Sabi ni Carla na parang ang dami ng alam tungkol sa aming dalawa. Nagkabalikan kami, di ba? Sagot ko na may konting pangaasar. Ano pa bang hahanapin nyo? Nagkatinginan silang lahat. Tapos si Jamie na parang may halong excitement ang nagsabi. Sana all, seryoso guys. Alam nyo ba na ang saya ko para sa inyo? Hinalikan ni Lucas ang aking noo. Saka na ang mga big plans. Hindi kami nagmamadali. Basta, ito munang si Ann. Tinutok ko ang mata ko kay Lucas at naramdaman ko ang mga kamay niyang mahigpit na nakahawak sa aking kamay. Hindi ko alam kung gaano pa karaming araw o linggo ang darating sa amin. Pero ngayon, wala na akong pakialam. Ang mahalaga, kami na ulit. Ano na? Sabi ni Paulo habang bumangon at naglagay ng bagong yelo sa baso. Mag-enjoy na lang tayo. Gusto ko pa ng maraming kwento mula kay Lucas eh. Anong planong sundan nito? Lumingon kami ni Lucas sa kanila at ngumiti ako. Wala pa kaming planong major, pero okay kami. Sobrang saya ko lang ngayon. Ikaw na talaga. Biro ni Carla. Puro saya lang, no drama. Maganda nga yan. Habang patuloy ang kwentuhan, naisip ko lang, baka nga ito na ang pinakamahalagang hakbang sa buhay ko. Kung saan kami papunta. Kung anong susunod, hindi ko pa alam eh. Pero sigurado ako, si Lucas at ako, handa na kami. Lucas Santos point of view. Habang naglalakad kami ni Ann sa parke, nakayakap siya sa braso ko. At ang bawat hakbang namin ay may kasabay na tawanan at kwentuhan. Ang araw ay halos lumubog na. At ang mga huling sinag ng araw ay dahan-dahang bumabagsak sa mga puno at damuhan. Wala na akong ibang maisip kung hindi siya. Si Ann. Lahat ng mga pagkatalo, mga tanong, at mga sakripisyo na dinanas namin. Tila napawi lahat sa mga simpleng sandali namin ngayon. Sa tingin ko, nararamdaman ko na ngayon ang tunay na kasiyahan, ang makasama siya. Habang nakatingin ako kay Ann, naramdaman ko ang isang malakas na tapik sa balikat ko. Lumingon ako at nakita ko si Jerome, isa sa mga kaibigan ko.
Alam ko na may sasabihin siya na hindi ko yata gustong marinig. Pare, hindi ko kayang pigilan, sabi ni Jerome habang tinitignan kami ni Ann. Ang saya ko para sa inyo. Kala ko wala na talagang chance. Napangiti ako at tumingin kay Ann na nakangiti rin. Jerome, hindi ko rin ine-expect na darating ang mga ganitong sandali na magkakabalikan pa kami. Pero sigurado ako sa nararamdaman ko. Oo nga, sagot ni Jerome. Tapos tumingin sa akin ng diretsyo. Ibang klase ka, Lucas. Hindi mo na kailangan pang magtago ng nararamdaman mo. Di naman kasi madaling magbalik loob sa isang tao eh. Pero ang saya ko pare. Kasi kitang-kita ko kung papaano siyang nagbibigay saya sa'yo. Saka ko lang naisip na totoo nga ang sinasabi niya. Noong mga panahon na puno ako ng pagdududa at sakit, hindi ko naisip na babalik pa kami ni Ann. Pero nandyan siya. At ang pagmamahal namin ay nagtagumpay. Tama ka nga, Jerome. Sabi ko habang nakatingin pa rin kay Ann. Hindi ko na kailangang magpanggap o magtago. Sa lahat ng nangyari, siya pa rin talaga. Siya ang gusto kong makasama. Wala nang ibang makakapagbigay sa akin ng saya kung hindi siya. Tumingin si Jerome sa amin at ngumiti. Basta pare, kailangan nyo lang magtulungan. Huwag mong kalimutan na may mga panahon na hindi lahat magiging madali. Pero kung pareho kayo magsusumikap, walang hindi kayang lampasan. Lumingon ako kay Ann at nakita ko ang mga mata niyang puno ng pagmamahal. Hindi ko kayang mawala ka ulit, Ann. Mahal na mahal kita. Sabi ko at naramdaman ko ang puso ko'y tumaas sa tuwa. Napatingin siya sa akin at ngumiti ng malawak. Alam ko, Lucas. At hindi ko na kayang mawala ka rin. Lumapit siya at ipinato ang ulo niya sa balikat ko. At ang simpleng sandaling yon, ang tanging nararamdaman ko ay ang pagmamahal ko sa kanya. Pare, grabe. Alam ko na hindi na kayo magkakalayo, sabi ni Jerome. Ang saya ko para sa inyo. Huwag na kayo mag-aaway at magtulungan lang kayo. Nagbiro ako. Wala nang away, Jerome. Masyado nang masayang buhay namin ni Ann. Tumingin ako kay Ann at sa bawat sandali, naramdaman ko ang init ng pagmamahal ko para sa kanya. Ang simpleng buhay na puno ng pagmamahal. Yun ang lahat ng gusto ko. Walang ibang importante kung hindi kami at ang pagmamahalan na ipaglalaban namin hanggang sa huli. Nagpatuloy kami sa paglalakad sa parke na ang hangin ay dahang-dahang humahaplos sa aming mga mukha. Hindi ko na kailangan ng higit pang salita. Hindi ko na kailangan ng mga pangako. Dahil ang pinakapayak na bagay na importante sa akin ay ang pagmamahal ko kay Ann at ang pagmamahal niyang ibinabalik sa akin. Huwag mong kalimutan na may mga tao na laging nandyan para sa inyo, Lucas. Sabi ni Jerome na medyo malayo na sa amin ngayon. Sana lagi kayong magkasama. Ang mga huling salitang yun ni Jerome ay nagsilbing paalala na ang buhay ay hindi palaging madali. Pero kapag magkasama kayo sa tamang panahon, hindi na kayang sirain pang pagmamahal. Tumango ako sa kanya sabay hawak kay Ann ng mas mahigpit. Hindi ko na kayang maghintay pa ng mas matagal. Sabi ko kay Ann, huwag kang mag-alala. Magkasama tayo sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Ikaw lang, Lucas. Sagot niya. At ngumiti siya sa akin. Hindi ko na kayang mawala ka ulit. At doon, habang ang araw ay tuluyang lumubog sa horizon, nagpatuloy kami sa paglalakad. Walang hadlang, walang tanong. Magkasama kami. At sa puso ko, wala na akong hahanapin pang iba kung hindi ang makasama siya sa bawat hakbang ng buhay namin. Habang nakaupo kami sa bench, ang mga oras ay dumadaan ng tahimik. Ang mga bituin ay dahang-dahang kumikislap sa langit at ang hangin ay dumarampi sa aming mga mukha. Kami ni Ann, magkatabi at sa bawat sandali, mas nararamdaman ko kung gaano siyang kahalaga sa buhay ko. Hindi ko na kayang magtago pa. Hindi ko na kayang itago ang mga pangarap at plano ko para sa amin. Ann, sabi ko, sabay tapik sa kamay niyang nakahawak sa akin. Alam mo, ang saya ko na magkasama tayo ngayon. Wala na akong ibang gustong mangyari kung hindi tayo lang palagi. Tumingin siya sa akin at may malalim na ngiti sa labi.
Lucas, sabi ko 'di ba? Masaya lang ako kapag nandyan ka. Hindi ko na kayang mawala ka ulit. Lahat ng plano ko, kasama ka. Lahat ng mga pangarap ko, ikaw ang kasama ko. Napangiti ako at tumingin sa kanya ng seryoso. Minsan iniisip ko kung papaano kung hindi tayo nagkabalikan. Ano kayang nangyari? Pero hindi ko na kayang alalahanin yun. Ang alam ko, hindi na kita bibitawan, Ann. Nagtagilid ang ulo niya at ngumiti ng konti. Minsan nga, Lucas, iniisip ko rin yun eh. Pero siguro lahat ng nangyari may dahilan. Kung hindi natin na-push, baka hindi tayo matututo ng mga leksyon na natutunan natin. Pero ngayon, iniisip ko, wala na akong ibang gusto kung hindi maging masaya kasama ka. Hinawakan ko siya sa magkabilang pisngi at pinatingin sa mata ko. Gusto ko rin, Ann. Kung meron man akong gustong mangyari sa buhay ko, yun ay ang makasama ka sa lahat ng plano ko. Hindi ko na kayang magsimula nang wala ka sa tabi ko. Tumango siya't napangiti ng konti. So, ano nang plano mo, Lucas? Ano bang plano natin? Gusto ko. Alam ko na kung anong susunod. Plan ko? Tanong ko. Tumawa ng bahagya. Plan ko, Ann, ay magtulungan tayo. Magkasama tayo sa lahat at sa mga simpleng bagay, sa mga komplikadong desisyon. Gusto ko, magkasama tayo sa lahat ng hakbang, sa bawat araw na tatahakin natin. Nag-isip siya saglit at nang tignan ko siya, nakita ko ang mga mata niyang puno ng pangarap. At kapag dumating na ang pagkakataon, Lucas, gusto ko maging totoo sa sarili ko. Hindi ko na kayang magtago pa. Gusto ko, makamtan natin ang mga bagay na matagal na nating pinapangarap. Halimbawa, ano sa tingin mo? Bakit hindi natin gawing magkasama tayo sa mga lakad, sa mga proyekto, sa lahat ng aspeto ng buhay? Ang tanong na yun ay parang tinamaan ako sa dibdib. Kung tungkol sa mga lakad at proyektoan, sigurado akong magiging masaya tayo. Pero ang pinaka-importante, alam mo ba? Hindi kung anong gagawin natin, kung hindi kung papaano tayo magkakasama sa mga paglalakbay na yan. Gusto kahit na may mga oras na nahihirapan kami sa buhay at maraming bagay ang hindi pa namin nakikita. Ang simpleng mga salita ni Ann ay nagbigay liwanag sa akin. Lucas, sabi niya habang nilalaro ang aking kamay. Wala nang iba. Ikaw lang ang importante sa akin. Kaya't kahit anong mangyari, magkasama tayo, okay? Ngumiti ako at para bang nahanap ko ang lahat ng sagot na hinahanap ko sa buhay. Okay, Ann. Walang ibang importante kung hindi tayo. Wala na akong hahanapin pang iba. Ikaw lang. At doon, sa tahimik na gabing yon, sa ilalim ng mga bituin, nahanap kong kasiguraduhan na magkasama kami sa hinaharap. Walang ibang plano kung hindi maging masaya. Magkasama kami. I love you, Lucas. Bulong niya sa akin sabay halik sa aking labi. Paisa ako mamaya ah. Pagkakakong natawat siniil siya ng halik. I love you more, Ann. Hindi lang isang round ang ibibigay ko sa kanya. Mamaya siya sa akin. Wakas.